Ngayon, i-demonstrate naman natin kung paano mag-reclassify ng vector layer. Particularly, doon sa ating land cover map, i-reclassify natin para ma-simplify yung mga categories. Mabawasan ang categories, hindi ganun karami ang land cover categories. So, objective natin ay natutunan natin gamitin ang dissolve para ma-combine yung mga polygons na pare-parehas ang properties or characteristics or land cover categories, and thereby reducing the number of rows in the attribute table. Second, yun nga, mag-generate tayo ng simpler land cover categories from very complex categories to just a few new land cover categories. Kukumpitin natin ang area ng resulting land cover per municipality. And for your output, you need to create a map composition showing the land cover map or the revised land cover map. And finally, you have to add a contingency table which is generated using the pivot table in Microsoft Excel. Ito ang steps na gagawin natin. Una ay load natin ang land cover map ng Pilipinas at ang municipal map or provincial map na naka-assign sa inyo. Then, i-run natin ang intersection command para ma-isolate natin ang land cover lang ng selected province nyo, in this case, Isabela. So, ang input ay municipal layer, Isabela, at land cover ng the Philippines. Ang output ay LC or land cover ng Isabela. Ngayon, open natin ang QGIS at i-load natin ang land cover map of the Philippines at ang municipal map ng Isabela. Okay. So, i-zoom natin lang sa Isabela area. Ngayon, i-run natin ang vector spatial intersection. So, dito sa MS Word, i-intersect natin ito municipality of Isabela at land cover to create this LC Isabela layer. Unahin natin ang municipality of Isabela and then intersect natin with land cover. Piliin natin yung columns. Name ito lang dun sa municipal map at dito naman sa land cover yung script lang. So, huwag ko munang i-save yung output niya. Temporary file lang muna. Yan. Close. Ito ngayon yung land cover map natin ng Isabela lang. Tingnan natin sa babaguhin natin ang symbology niya para makita natin ang different categories. Discrete, classify. Okay. So, kung titingnan nyo, napakarami pa rin ng land cover category sa Isabela, from arable land to unclassified, napakadami. Kung titingnan natin yung attribute table niya, ay there are ito yung mga categories, i-sort natin. So, yung arable land ay nasa, itong category lang ito ay nasa 66, no? At ang total number of rows niya ay nasa 357. So, ang gawin natin, pag i-combine natin yung similar categories para isang row na lang ang bawat category. So, gamitin natin dito ang dissolve. I-dissolve natin sa district column ang land cover ng Isabela para makita natin yung dissolve. So, dissolve. Ito, yung processing, dissolve. Ang input natin ay yung intersection out. At ang dissolve field natin yung the script.
So, ganun din, sa temporary file lang muna siya. Hindi ko muna sa save para makatipid sa space. Run. Close. So, eto na yung bagong non-cover map natin. Na-dissolve na yun. Those with similar categories. Tingnan natin ang pinagkaiba nila. Discrete. Classify. Ayan. So, kung titingnan natin, no, yung number of categories dito sa dating land cover map saka yung dissolve ay pares lang. Yung pinagkaba lang dito sa na-dissolve na ay nyo, there are now only 17 rows ng data. So, dati kanina ay nasa 66 ang arable. Ang arable land nasa 66. Naging isa na lang siya. Ang built up, naging isa na rin. Tingnan natin yung original bago natin ma-dissolve. Yan, napakarami. Naulit-ulit itong arable land crops mainly cereal. So, paulit-ulit siya. Pero dito sa panibago ay hindi na naulit. Tayo sa step number 4. Ang sunod na gawin natin, i-classify natin ang discrete para magiging categories nila ay forest, agriculture, and others. So, una, open natin ang attribute table ng dissolve na land cover map. Tapos magdagdag tayo ng bagong text column. Pangalanan natin ito ng LC. Tapos, sa LC column, baguhin natin yung categories. Into forest, agriculture, grassland, pang forest, water, and settlement areas. Tingnan natin ito paano gagawin sa QGIS. So, doon tayo sa dissolve. Yan. Anong sabi yung niraran natin? Reclassify. I-open natin ang attribute. So, open natin ang attribute table nito. Tapos, magdagdag tayo ng panibagong column. Ang lalagay natin pangalan niya ay LC or shortcut for land cover. Tapos, ang type, ang data type ay text. Ang length, gawin natin 20. At siyempre, wala muna tayong lalagay na laman. Dalawang color, ano ba to? Single quote. Lalagay natin na default value. Okay? So, yun. Null ang nakalagay na LC. Itong arable land, gawin natin agriculture. Agriculture. So, naman built up, gawin natin settlement. Agriculture ito. Ito ay settlement. Ito ay canopy close. Gawin natin forest ito. Coconut. Gawin natin agriculture ang coconut. Culture. Ang coral reef ay others na. Cropland ay agriculture yun. Agriculture, cultivated area, agriculture din, eroded area, others na. Grassland, may grassland eh. Water. Break lang natin water bodies. Mangrove, gawin natin forest.
Musi, Forest pa rin. Open Canopy Forest pa rin. Riverbeds. Others na yun. Vegetation pattern in lake. Okay, others na lang. Unclassified others. Ayan. So, nakikita nyo, meron na tayong ilan lang na categories. May agriculture, may settlement, forest, agriculture, others, may water bodies. Save natin and stop editing. So, ang file name niya, ang layer name niya ay dissolve. Close natin. Ngayon, run natin ang dito sa instruction. So, nagawa na natin ito. Ngayon ay run natin itong dissolve command at ang dissolve column natin yung LC. So, revise lang po yun. So, natin yung dissolve command. Input natin yung dissolve at ang dissolve field ay LC or ang ating revise lang po yun. This time, isave na natin siya into file kasi gusto nating ma-retain yan. LC revise LC revise lang po lahat. Basta hide natin yung dati. So, tingnan natin ngayon. Symbology, categorize, LC, reclassify. Okay. So, yan na yung revise land cover map natin. Ilan na lang ang categories: agriculture, forest, grassland, other, settlement, and water. So, tingnan natin yung attribute column niya. Yan, ilan lang, 6 lang na categories. So, anong kulay yung tingnan natin yung forest. Forest. Yung nandito Sierra Madre area yung forest. Yung agriculture. Forest mostly nasa Cagayan Valley. Cagayan Valley. Grassland. Ayan, nasa Cagayan Valley pa rin ang grassland. Yung dating coral reef or ginawa natin others. Ayan, dry river bed and corals. Yung settlement areas. Yung settlement at ito, mga isolated land, the color settle. Water bodies. Hindi ko na nasa ano. Alit lang kasi mahirap pakita ang water bodies sa Isabela. Pero pwede natin i-zoom yan. Selected. Ayun. Nandun siya sa side na to. Mga lakes, water bodies. Alit lang, hindi siya masyadong kita. Pero ito ang final output natin. Ang gagawin nyo na lang ay mag-create kayo ng map composition. So, nasa na tayo? So, na-dissolve na natin. Naulit ito. Tanggalin ko yung number 6 na yan. Nagawa na natin ito. Ang next ay compute natin ang area ng polygon in hectares. Ay, hindi ba? Tama pala yun. So, yung output na na-dissolve, i-intersect natin ulit with the municipality of Isabela. Tama, hindi pala dapat ganun. Intersect natin siya. So, gawin, ipakita natin. Kasi, itong mapa nga natin ngayon ay hindi nakita ang municipalities ng Isabela. Intersect natin. Ito, geopricing ito, intersection. Ang revised LC at municipalities of Isabela.
Again, ang kukunin lang natin yung LC. At sa isa naman, ang kukunin lang natin ay name 2. Ang output niya ay 25. Isabela MC na lang. Wala na ito. Run. Yun. So, hindi na natin kailangan ito. Hide natin yan. Ito yung revised MC or revised uncover map ng Isabela municipalities. Change natin ang symbology to categorize and MC. Classify. Yan. And finally, open natin ang attribute table. Mag-add tayo ng bagong, dumami na siya ulit ang number of rows niya. Depende sa municipality. Yung Alicia, dalawang Vancouver, ang Nagana. Then compute natin ang area ng bawat polygon. Hectare. Decimal. Numbers. Dollar. Area. Divided by 10,000. Bakit divide natin ng 10,000 ng area? Kasi ang default output ng area ay square meters. Divide natin hectares by dividing it with 10,000. Okay? Ayan na. Save natin. Open natin ulit. Open attribute table. Control A. Control C. Tayo sa Excel. Create tayo ng panibagong worksheet sa Excel. Dapat tayo page, special, text. Ayan. Tanggalin ko yung columns na hindi ko kailangan. Delete. Gamitin natin ang pivot table to create a contingency table. Ayan. Ang pivot table. Natin lagay yung output. Okay. LC sa columns. Municipality sa rows. And hectares. Tingnan natin yung total area. Bakit ka paunti? Actually, hindi niya napasama. Ulitin natin. Burahin natin ito. Okay, magkakante dyan. Ngayon na lang natin. Municipality. Vancouver. Data. South. Dapat mapasama natin. Select natin yung buong dataset and so select natin by municipality and Vancouver. Okay. So gawin na natin ngayon na
pivot table. Okay. Land cover sa province, municipality sa roads, and hectares sa total. So, ito na yung final output natin ng simplified land cover map natin na Isabela. Yung Alicia, meron siyang settlement and agriculture. Para ma-format natin ito ng maayos, i-copy natin siya. Copy, create new sheet, paste, values. So, tapos, i-format natin yung number. Yung number siya. Isang decimal place lang, lagyan natin ng comma separator. Okay. Ayan. Mas maganda siya ngayon. Bold natin ito. Bold din natin ito. Bold din natin nasa row. And lagyan natin ng borders. Ayan. Bagawin natin ng rule labels ay municipality. Insert words center. Ito naman ay words. Ito ay center. Land cover. Ito ay grand total words natin. Pwede natin na so, ganyan dapat yung final output nyo. No? Mas umunti na ang land cover categories natin kumpara sa naunang land cover map natin. Finally, gagawa kayo ng print composition, pero hindi ko na-demonstrate ngayon. I assume na by this time kabisado nyo na gumawa ng print composition sa QGIS. Papakita nyo yung bagong land cover map natin sa first page, at sa second page ay ang output ng pivot table natin, yung area per municipality ng bawat revised land cover categories.